Genesis chapter 1 verse 21 to 26. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasababaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasababaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagka-umaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig na mahihiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na sa ilalim ng kalawakan na sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa ilog nasa langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan. At nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag ng mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na mumunga, ayon sa kanyang pagkakahoy na taglay ang kanyang binhi sa babaw ng lupa. At nagkagayon, at ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pananim, at ng punong kahoy na mumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy. Nakita ng Diyos na mabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang tatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang mahiwalay sa araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At nagkagayon, at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang malaking tanglaw upang magpuno sa araw, at maliit na tanglaw upang magpuno sa gabi. Nilikha niya ang mga bituin, at ang mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa araw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-4 na araw. At sinabi ng Diyos, tukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal ng may bukal, at nagsisilipad ang mga ibon sa taas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At sinabi, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa lagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal ng sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasan ng Diyos na sinasabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At naghapon at nagkaumaga ang ikalimang gabi araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad ng mga gamit sa ibabaw ayon sa lupa ayon sa kanyang uri. At nagkagayon, at nilikha ng Diyos ang gamit sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ng bawat umuusad sa ibabaw ng lupa
ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos sa mabuti. At sinabi niya ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa wangis ng ating wangis, at nagkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat at sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop at sa mga buong lupa at sa bawat umuusad nagsisusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, at nilalang niya sila na lalaki at babae, at sila'y binasbasa ng Diyos, at ang kanyang sinabi ng Diyos, kayo magpalanatin at magpakarami at kalata ninyo ang lupa inyong supiling, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa papawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkabinhi, at inyo magiging pagkain.